Lumapit tayo sa ating Panginoon. Awitan, purihin ang batong kublihan. Ang Diyos siyang tanging lakas. Magpasalamat tayo sa Kanyang harapan. Ang Diyos ay awitan, ating purihin nang may tuwa at galak. Nang may tuwa at galak. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace and peace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. To prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries, let us first call to mind our sins and ask the Lord for pardon and mercy. And so we humbly say, I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and my words, in what I have done and in what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask the Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us all to life everlasting. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Luwalhati sa Diyos ang kalikasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ibinagdarama, sinasambahan namin sa dakilang kalwalhatian. Panginoon naming Diyos sa rin ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na luluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Let us bow our heads and let us pray. O God, who shows the light of your truth to those who go astray, so that they may return to the right path, give all who, for the faith they profess, are accounted Christians, the grace to reject whatever is contrary to the name of Christ, and to strive after all that does it honor, through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Of the first reading, the commandments of the Lord are near to us, written in our hearts. We need only to carry them out in the daily events of life. A reading from the book of Deuteronomy. Moses said to the people, "If only you would heed the voice of the Lord your God and keep his commandments and statutes
that are written in this book of the law, when you return to the Lord your God with all your heart and all your soul. For this command that I enjoin on you today is not too mysterious and remote for you. It is not up in the sky that you should say, "Who will go up in the sky to get it for us and tell us of it that we may carry it out?" Nor is it across the sea that you should say, "Who will cross the sea to get it for us and tell us of it that we may carry it out?" No, it is something very near to you, already in your mouth and in your hearts, and you have only to carry it out. The word of the Lord. Thanks be to God. Turn to the Lord in your need, and you will live. Turn to the Lord in your need, and you will live. I pray to you, O Lord, for the time of your favor, O God. In your kindness, answer me with your constant help. Answer me, O Lord, for bounteous is your kindness. In your great mercy, turn toward me. Turn to the Lord in your need, and you will live. I am afflicted and in pain. Let your saving help, O God, protect me. I will praise the name of God in song, and I will glorify him with thanksgiving. Turn to the Lord in your need, and you will live. See, you lowly ones, and be glad. You who seek God, may your hearts revive. For the Lord hears the poor, and his own who are in bonds he spurns not. Turn to the Lord in your need, and you will live. For God will save Zion and reveal the cities of Judah. The descendants of his servants shall inherit it, and those who love his name shall inhabit it. Turn to the Lord in your need, and you will live. On the second reading, Christ Jesus is the image both of the invisible God and of the lowly person. By becoming man, he has taken the face of every human being. A reading from the letter of St. Paul to the Colossians. Christ Jesus is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. For in him were created all things in heaven and on earth, the visible and the invisible, whether thrones or dominions, or principalities or powers. All things were created through him and for him. He is before all things, and in him all things hold together. He is the head of the body, the church. He is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things he himself might be preeminent. For in him all the fullness was pleased to dwell, and through him to reconcile all things for him, making peace by the blood of his cross. Through him, whether those on earth or those in heaven. The word of the Lord. Thanks be to God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your words, Lord, are spirit and life. You have the words of everlasting life. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah,
The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Luke. Glory to you, O Lord. There was a scholar of the law who stood up to test Jesus and said, "Teacher, what must I do to inherit eternal life?" Jesus said to him, "What is written in the law? How do you read it?" He said in reply, "You shall love the Lord your God with all your heart, with all your being, with all your strength, and with all your mind, and your neighbor as yourself." He replied to him, "You have answered correctly. Do this, and you will live." But because he wished to justify himself, he said to Jesus, "And who is my neighbor?" Jesus replied, "A man fell victim to robbers as he went down from Jerusalem to Jericho. They stripped and beat him and went off leaving him half dead. A priest happened to be going down that road, but when he saw him, he passed by on the opposite side. Likewise, a Levite came to that place. When he saw him, he passed by on the opposite side. But a Samaritan traveler who came upon him was moved with compassion at the sight. He approached the victim, poured oil and wine over his wounds, and bandaged them. He lifted him up on his own animal, took him to an inn, and cared for him. The next day, he took out 2 silver coins and gave them to the innkeeper with this instruction: "Take care of him. If you spend more than what I have given you, I shall repay you on my way back." Which of these 3, in your opinion, was neighbor to the robber's victim? He answered, "The one who treated him with mercy." Jesus said to him, "Go and do likewise." Sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Welcome sa Our Lady of La Salette, Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Siguro na narinig nyo na yung kwentong ito na minsan daw ay mayroong isang teacher ang nagpa-recitation sa kaniyang mga estudyante with this question: "Mga anak, ano ang gusto niyong maging paglaki ninyo? At bakit?" Nako, kanya-kanya daw sagot ang mga estudyante. Sabi ng isa, "Ma'am, ako po gusto kong maging teacher tulad ninyo para marami po akong maturuan at makatulong ako sa kapwa ko." Sabi naman ng isa, "Teacher, ako po gusto ko pong maging doktor para marami kong magamot at makatulong ako sa mga kapwa ko." Sabi naman ng isa, "Teacher, ako po gusto ko pong maging engineer para marami kong mapatay yung mga bahay at makatulong ako sa maraming mga kapwa ko." Sabi naman ni Pedro, "Teacher, ako po okay nang maging kapwa na lang para ako na lang ang kanilang tulungan." Kung siseryosohin po natin ang joke na ito, come to think about it. Ang dami ng mga teachers ngayon, pero bakit marami pa rin ang hindi man lang matutong bumasa at sumulat, lalong-lalo na mga batang mahirap. Marami ng mga doktor ngayon, pero bakit marami pa rin ang hindi makapagpagamot dahil walang pambayad? Marami ng mga engineer, pero bakit marami pa rin ang walang matirhan kahit maliit na studio type lang? Marami ng mga alagad ng batas, pero bakit marami pa rin ang hindi napoprotektahan? Marami ng mga lingkod bayan, pero bakit marami pa rin ang hindi nakararamdam ng serbisyo ng pamahalaan? Marami ng pare, pero bakit marami pa rin ang hindi nararating ng simbahan? Palagay ko po, masasagot po ito ng talinghagang sinabi ni Kristo sa ating narinig na Ebanghelyo. Ito po ay naging tugon ni Kristo sa scholar of the law o sa skriba na ang tanong sa kanya, "Sino naman ang aking kapwa?"
sa Kanya inilahad ang talinghaga ng mabuting Samaritano. And towards the end, ang sagot ni Kristo, the scholar of the law, ay isa ring tanong, which of these three, sino sa kanilang tatlo, sa opinion mo, ang naging kapwa sa biktima ng mga tulisan? Hindi po ba kayo nagtataka sa naging sagot na patanong ng ating Panginoon? Sapagkat ang tanong ng eskriba, sino ang aking kapwa? Ang sagot niya ay patanong, pero sa tanong na, sino sa tatlo ang naging kapwa sa naging biktima ng mga hold-upper at tulisan? Sapagkat dito ay sinasabi ng ating Panginoon na mararamdaman natin ang kahulugan ng salitang kapwa kapag tayo nakikipagkapwa, nakikukonekta sa iba, lalong-lalo na sa mga nangailangan ng tulong talaga. Doon natin nare-realize kung sino tayo in the midst of our ating kapwa-tao kapag tayo tumutulong sa iba. So ito na yung sagot sa mga tanong kanina. Kung bakit marami pa rin ang mga nahihirapan talaga. Ang sagot ay, sapagkat marami sa atin na po pwedeng tumulong, ang napakaraming mga dahilan na nagiging hadlang para tayo tumulong sa mga nangangailangan. Kamakailan lang ay naglagay ako ng pera sa aking bulsa kasi pagkatapos ng misa, alam ko may tutulungan ako kasi nakausap ko na ito. Wala naman yung tao. So wala siya. Nagkataon naman na may ibang humingi ng tulong. Hindi ko malaman kung bakit hindi ko tinulungan. Kasi nga, nakaprogram na sarili ko, yung tutulungan ko, wala dito. Para sa kanya, yung pera sa bulsa ko, hindi para sa taong ito. Nakita nyo na? Feeling ko, parang ako yung eskriba, nakausap ni Kristo sa Ebanghelyo, namimili ng kapwa, namimili ng tutulungan. O hindi nga ba't ang naging tanong ng eskriba kay Kristo, sino ang aking kapwa? Sa tanong na yon, maliwanag na para sa kanya, may iba siyang hindi kapwa. Sa tanong na yon, maliwanag na para sa kanya, may iba siyang hindi dapat mahalin, tulungan at respeto. At ganoon ang isang eskriba. Ganoon ang isang Hudyo. Para sa kanila, ang kapwa lang ay sila lang mga kapwa Hudyo. In fact, kahit sa sirkulo ng mga Hudyo, may distinction pa rin ito. Ang kapwa lamang para sa Hudyong eskriba o pariseo, yung kapwa nila eskriba at pariseo, yung hindi makasalanan. Basta yung mga makasalanan, pati na yung mga may sakit sa lipunan, hindi nila itinuturing na kapwa yan. Bagamat kapwa Hudyo nila yan. Ilan sa atin ang ganyan? Na tayo-tayo lang. Tayo-tayo lang na magkakabarkada. Tayo-tayo lang na pamilya. Tayo-tayo lang na miyembro ng organisasyong ito. Minsan may nagsabi sa akin, Father, pag meron kang ganyang insignia o kaya tatak ng aming grupo, na pag nakita ka sa daan at may problema ka, nakatatak yung tatak ng grupo dun sa sasakyan mo, hihintuan ka, tutulungan ka. Sabi ko, bakit hindi po pwedeng sa lahat gawin yan? Bakit kayo-kayo lang? Kaya, nagiging kakaunti lang ang ating natutulungan. At marami din tayong iba't ibang mga dahilan. Nandyan ang dahilan na baka tayo abusuhin naman. Actually, yun ang isa sa dahilan ko kung bakit hindi ko natulungan yung tao. Kasi natulungan ko na kahit paano. So naisip ko, parang ako yung pari at yung Levita sa Ebanghelyo. Isa kasi sa mga pwedeng naging dahilan nila kung bakit hindi na tinulungan yung tao. Sa takot nila na pwedeng maging patibong ito sapagkat
naging gawin ng mga tulisan nito. Magpapain sila ng isang decoy, akala mo biktima, yung pala, kasabot nila. Hanggang sa ikaw na ang talagang hold-upin nila. Still, katulad din ng pari at levita sa Ebanghelyo, inisip ko rin kahit paano ang kapakanan ko. Kasi yun din ang pwedeng naging dahilan nila eh. Paano tayo? At kung hahawakan natin ang taong ito, hindi lang sa baka patibong ito, baka marumihan tayo. Siguradong marurumihan tayo. Magiging unclean tayo. Yun din kasi ang naisip ko. At isa sa mga naging dahilan kung bakit hindi ako tumulong doon sa tao. Bukod sa natulungan ko na, baka ako'y abusuhin niya. At papaano na lang din ako kung puro na lamang tulong ang gagawin ko. Lahat ng ito ay mga valid reasons. Kung minsan, sinisisi pa nga natin yung tao. Pero hindi kaya ang mga valid reasons na ito, kung minsan, ang siyang nagiging dahilan na para hindi talaga tayo makatulong sa dapat nating tulungan. Sabi nga natin, sa gusto maraming paraan, sa ayaw maraming dahilan. Pero ngayon ay sinasabi ng ating Panginoon ngayon, walang dahilan, kahit gaano pa kaganda at kabigat na dahilan, ang mag-aabsuelto sa atin, sa ating tungkuling tumulong sa kapwa natin. Ulitin ko, walang dahilan na po pwedeng mag-absuelto sa atin, sa ating obligasyon o tungkulin na tumulong sa kapwa natin. Tama namang mag-ingat tayo. At tulad nung sermon natin nung nakaraang araw, sabi ng ating Panginoon, maging tulad tayo ng mga ahas, shrewd, matalino, upang hindi tayo naloloko, upang hindi tayo maabuso. Pero huwag tayong matakot na maloko o maabuso. Sapagkat hindi naman po tayong magdadala nito. Pagharap natin sa Panginoon, hindi naman niya sasabihin sa atin, "Oh, Father Fidel, may tinulungan ka, kaya lang niloko ka niya eh." Hindi counted yung tinulong mo. Hindi. Counted pa rin yun sa Panginoon. Yung lang loko sa atin ang magdadala nun. At dun sa takot na baka tayo maubusan, hello, may kakilala na po ba tayo na dahil sa pagtulong ay naubusan o nawalan? Hindi po pwedeng mangyari yan. At nasa sa banal na kasulatan yan. Kaya sana mga kapatid, huwag tayong patalo sa takot. At ang isa sa mga sikreto para mapaglabanan natin ang takot na ito, ay gawin natin yung ginawa ng mabuting Samaritano. Hindi basta dumaan, hindi basta tiningnan, tumigil. Naglaan siya ng panahon. Kung minsan kasi dahil sa ating mga kadahilanan, nagiging mabilis ang ating paglakad. Hindi natin na nakakausap yung tao. Hindi na natin nararamdaman yung pangangailangan ng tao. Hindi na natin inaalam kung ano ba talaga ang problema ng tao. Nagre-resort na agad tayo dun sa takot natin. Niloloko tayo, naabuso natin tayo. Paano kung hindi? Tularan natin yung mabuting Samaritano. Pakiramdaman natin, tingnan natin, suriin natin kung ano ang pangailangan ng kapwa natin. Sapagkat kapag nangyayari yon, mawawala ang takot natin. Sapagkat alam natin na kung tama ang ginagawa natin, ang Diyos ang siyang bahala sa atin. Ito sana mga kapatid, ang ipagdasal nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito. Huwag nating maging laging tanong yung ano kaya ang mangyayari sa akin kapag tinulungan ko siya. Sa halip ang maging laging tanong natin kung nag-gauge na nating dapat nating tulungan ng kapwa natin, ano nga kaya ang mangyayari sa kapwa natin kapag hindi natin siya tinulungan. Sapagkat sa takot natin na kung ano ang mangyayari sa atin kapag tumulong tayo, sagot na tayo ng Panginoon ni Kristo dito. Sagot na tayo ng Panginoon dito. Pero dun sa nakatatakot pang tanong na ano nga kaya ang mangyayari sa Kanya kapag hindi natin siya tinulungan, mananagot tayo sa Panginoon dyan. Kapag kailangan natin siyang tinulungan,
pero tayo'y nagkipit balikat na lang. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong diringgin ang Diyos sapagkat anak niya ang ako. samo ko. Alam kong di ringgin ng Diyos ang Alam samo ko, kong diringgin ang Diyos sapagkat alam niya ang pinagdaraanan. samo ko. Kung ako'y magtatapat Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y sa maglilingkod, Kanya'y maglilingkod, alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. diringgin ang Diyos Pikit natin ang ating mga mata. samo ko. Panginoon, tulungan mo kong makatulong sa kapwa ko, lalong-lalo na sa mga lubhang nangangailangan. Tulungan mo kong wag matakot na maloko, abuso, lalo pat kung totoo ang hangarin ko. Alam ko naman na ikaw ang bahala sa akin. Alam ko naman na hindi mo ako pababayaan. At alam ko naman na hindi ako ang mananagot sa panluloko, kundi ang nanloko. Tulungan mo ako, Panginoon, na maisa puso ito upang hindi maging hadlang ang mga takot ko, maging ang mga pansarili kong pangangailangan upang makatulong ako kahit papaano lamang sa taong kinakailangan tulungan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah. Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon. Upang tayo ay tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa atin. Higit pa sa inaasahan. Sapagkat hindi pinababayaan ng Diyos ang mga tao nagiging dahilan ng pagpapala niya sa iba. Sapagkat ang pag-ibigay ay pagpapahayag ng pagtitiwala sa Kanya. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit kay Jesus, Kung lalapit kay Jesus. glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day, He rose again from the dead. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of God, the Father Almighty. From there, He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. We pray to you, Father, that we may learn to imitate your unconditional love as depicted in the parable of the Good Samaritan.
With sincerity, we pray, Lord, teach us to love like you. Lord, teach us to love like you. May the ministers of the Church, Pope Leo, bishops, priests, and deacons not only speak about love, but be compassionate and loving, so that after preaching to others, they too may experience the gift of redemption. We pray. Lord, teach us to love like you. May government officials not only focus on administering the basic services of government to the community, but also design and implement programs that will improve the living conditions of all citizens. We pray. Lord, teach us to love like you. May those whose profession is to help the sick and the needy, doctors, nurses, social workers, be strongly motivated by gentleness and love for those whom they render service. We pray. Lord, teach us to love like you. May those who lie wounded on the road, street children, victims of sexual abuse, the old and the lonely, find good Samaritans who will assist them and restore their health and confidence in you, O Lord, and in themselves we pray. Lord, teach us to love like you. May all the faithful departed enter into your eternal love. We pray. Lord, teach us to love like you. Let us pray for the urgent concern of our community and our personal intentions. We pray. Lord, teach us to love like you. Father of all mercies, we come to you with praise and gratitude for your loving concern. May your Spirit be always with us as we strive to live your commandment of love through Christ our Lord. Amen. Offertory. Panginoon, nawa ay tanggapin sa iyong mga kamay itong paghahain sa iyong kapulihan at dakilang kabanalan, handog ng iyong sambayanan malang. Butil ng trigo na bunga ng pagsisikap, kaloob namin sa iyo, handog na ganap, tinapay ng buhay, pagkaing dalisay sa iyong alaala, siya naming alay. Panginoon, nawa ay tanggapin sa iyong mga kamay itong paghahain sa iyong kapulihan at dakilang kabanalan, handog ng iyong sambayanan malang. Bungkos ng ubas na bunga ng paggawa, iyong tanggapin, marapatin nawa. Alak ng kaligtasan,
kamatayan, tinupos kaming tanan. Panginoon, nawa ay tanggapin sa iyong mga kamay itong paghahain sa iyong kapurihan at dakilang kabanalan. Handog ng iyong sambayanang banal. Kami naway maging karapat-dapat sa paghahandog na aming ginaganap. Iyon sanang tanggapin, naway kalugdan, awa at pag-ibig, naway makamtan. Panginoon, nawa ay tanggapin sa iyong mga kamay itong paghahain sa iyong kapurihan at dakilang kabanalan. Handog ng iyong sambayanang banal. Kalakip ng aming mga paghandog, ang pasasalamat sa Diyos ay lubos sa pagkilala kay Maria ay ipinagkaloob, bunga ng kanyang bukal na pagsunod. Panginoon, nawa ay tanggapin sa iyong mga kamay itong paghahain sa iyong kapurihan at dakilang kabanalan. Handog ng iyong sambayanang banal. Panginoon, nawa ay tanggapin sa iyong mga kamay itong paghahain sa iyong kapurihan at dakilang kabanalan. Handog ng iyong sambayanang banal. Handog ng iyong sambayanang sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito, handog ng mayang umasa, sumasamba't nagmamahal sa iyo. Naway nangin ang iyong anghel
umakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasama't nagmamahal sa'yo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasama't nagmamahal sa'yo. Pray, sisters and brothers, that our sacrifice may become acceptable to God, the loving Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for the good and the good of all his holy church. Look upon the offerings of the church, O Lord, as she makes her prayer to you, and grant that when consumed by those who believe, they may bring ever greater holiness. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Let Lord. us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God. For you so loved the world that in your mercy you sent us the Redeemer to live like us in all things but sin, so that you might love in us what you loved in your Son, by whose obedience we have been restored to those gifts of yours that by sinning we had lost in disobedience. And so, Lord, with all the angels and saints, we too give you thanks, as in exaltation we acclaim. Holy, holy, holy Lord God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread, giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of our faith. When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church is spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Leo, our Pope, and Dennis, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, especially those
for whom we will now pray. Let us pray for our departed loved ones. Kindly include Joyce, Juan, Michaela Arsenio Serio, Mark, Ricky, Alfredo, Uncle Boy, and all Oreo Iska, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Our Lady of Lazaret, Mother of God, Saint Joseph, her most chaste spouse, with all the blessed apostles and saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to become co-heirs to eternal life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Jesus taught us to call God our Father, and so we have the courage to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. deliver us, Lord. We pray from every evil and grant us peace in our day. In your mercy, in your love, keep us from sin and protect us from all useless anxieties as we await the blessed hope in the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of Jesus be with you always. And with your Let spirit. us offer one another the sign of God's peace. Peace be with you, kapayapaan po. Peace be with you. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Grant us peace.
Behold Jesus, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Happy are those invited to receive him. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. An act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Pagtulong sa kapwa ko, turuan mo sarili ko'y ialay para sa'yo. Tulungan mong maglingkod sa'yo, hirap ay danasin ko, sapagkat tanging sa kapwa lang makikitang pag-ibig mo, at sa paglilingkod may saya sa puso ko. Panginoon, ituro mo landas ng pagmamahal, maging bukas ang palad sa pagtulong sa kapwa ko. Mong sarili ko'y ialay para sa'yo. Tulungan mong maglingkod sa'yo, hirap may danasin ko, sapagkat tanging sa kapwa lang makikitang pag-ibig mo, at sa paglilingkod may saya sa puso ko. Sapagkat tanging sa kapwa lang makikitang pag-ibig mo, at sa paglilingkod may saya, at sa paglilingkod may saya, at sa paglilingkod may saya sa puso ko. Sa puso ko, sa puso ko. Salamat sa'yo, aking Ama. Salamat sa iyong mga likha. Salamat
sa liwanag ng araw at buwan. Salamat sa'yo, Diyos. Salamat sa buktong mong anak. Salamat sa iyong pagdiligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa'yo. Walang hanggan pasasalamat. Sa'yo'y aming sasambitin. Maging sa uling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Salamat sa buhay kong ito. Salamat at ako'y uminago. Salamat sa walang hanggang pag-ibig mo. Salamat sa'yo, Diyos. Salamat sa mga magulang ko. Salamat sa mga kapatid ko. Salamat sa lahat ng kaibigan ko. Salamat, salamat sa'yo. Walang hanggang pasasalamat. Ang sa'yo'y aming sasabitin. Maging sa uling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Walang hanggang pasasalamat. Sa'yo'y aming sasabitin. At maging sa uling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Let us pray. Having consumed these gifts, we pray, O Lord, that by our participation in this mystery, its saving effects upon us may grow, through Christ our Lord. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, we trust in you. alalahanin. Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, Ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay ng kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong isay, huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pagkikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalawalhatian ng Diyos Amay
tuloy ang matupad, siya nawa. Mahal na Bira ng Lasal at tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming pong salamat sa inyong pakikisa, sa mga tulong na binibigay po ninyo, sa pagsuporta sa ating souvenir shop, Trinilisan account, sa mga nag-aalay po ng alkansya. Thank you very much. At sa pag-share ng ating mga live masses and recorded reflections and videos. Lahat po ng ito, kaalinsabay ng mga binibigay po ninyo at binibigay ng iba't ibang mga tao sa iba't ibang panig ng mundo ang nagiging dahilan para ma-maintain po natin ang simbahan, para makapag-promote tayo ng devotion sa Our Lady of La Salette, at para makatulong din po tayo sa mga nangangailangan. Marami pong salamat sa inyong lahat. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and our loved ones in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. Go in the peace and love of Jesus Christ. Thanks be to God. Salamat din po sa inyo. Aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. Okay, sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging dalisan. Ang Birhen kong umibig ay walang sintamis, pagsintang sakdalinis sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay.